Uh, Dear God, we thank you for being with us tonight. You have allowed us to gather as one community, and we represent Ubas from our own church, our outreach or region, so that we can become a blessing to the GIA global community. As we make ourselves a blessing to the church, grant us wisdom as we discuss the plans so that we will be able to fulfill your purpose in us. May our discussion tonight bring you glory and lead us to help others and the furtherance of your kingdom through UBAS. Lord, be glorified in our midst. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Purihin po ang salita ng Panginoon at salamat po Ate Sybil, no, for leading us in the opening prayer tonight. Pwede po bang sumigaw ang lahat ng isang malakas na hallelujah? Amen. Hallelujah! Praise God. Gising-gising na. Amen. Pwede po tayo mag-unmute para makita naman natin kung gaano kabuti ang Diyos despite of the past na mga bagyo. Ayan, pwede po ba muna mag-unmute ang bawat isa and sumigaw tayo ng malakas na hallelujah. Hallelujah! 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 Praise God! Ayan, maraming salamat po sa nag-participate at salamat po again for each and every one. So right now, ito pong ating tema tonight is connect and promote. So later on po, we will give you the chance to promote your business. At hindi pa natin alam, no, malay natin dito sa ating grupo, there are people who are interested to connect with us, to invest in our businesses, or maybe makatulong po para ma-expand po yung reach natin. So this is the purpose of having a general membership meeting. But right now, bago po ang lahat, tayo po muna ay makakarinig ng encouragement from the Lord to be given to us by our committee head. Amen. Dito sa UBAS, wala na pong iba kundi si Pastor Elmer Balajay. Good evening po, Pastor Elmer. Ayan, good evening po. Good evening po sa lahat. Ayan, purihin po ang Panginoon. Ah, sorry po, medyo nalate ako ng konti. Ayan. Sige, purihin po ang Panginoon. Sige po, gusto ko lang pong i-encourage ang bawat isa. Sige po, mag-share po ako ha. Pwede po mag-share. Wala na. Ay, Ate Eunice, pwede ako mag-share? Yes, Pas, na co-host ko na po kayo. Ayan, okay. Ayan. So, ayan, nakikita niyo po lahat, no? So, ito pong encouragement sa gabing ito ay lagi natin naririnig itong salita na ito, no? Ito po ay makita sa Joshua chapter 1 verse 9. Sabi na ganoon, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sige po, tayo pong lahat ay muling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po that you are uh, Lord, you are our Father and we can call you Father, Panginoon. You are the vine and we are the branches, and apart from you, we can do nothing. And salamat po, Lord, for tonight na nabasa po namin ang iyong salita. At dalangin po namin, Panginoon, na ma-encourage po ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong salita. Gamitin mo po ang iyong salita, Panginoon, hindi lamang para palakasin ang bawat isa, kundi magkaroon po kami, Panginoon, ng patuloy na pangunawa, Panginoon, sa bawat salita na aming maririnig. Lord, ikaw po ang patuloy na magpalakas sa amin at patuloy na makita namin na ang iyong salita ay buhay, ang iyong salita ay makapangyarihan, ang iyong salita, Panginoon, ay totoo sa aming buhay, Panginoon. Maraming po salamat sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ang title po ng short exhortation ko po sa gabing ito ay
about, sabi na ganun, the only person that can stop you is you. Naniniwala ba kayo doon na the only person that can stop you is you? Sabi Amen. mo sa sarili mo, umalis ka nga sa harapan ko. Yan. Yan po ay siguro sa ating pong pagninegosyo, minsan marami pong mga discouragement, maraming mga bagay na humaharang sa atin, bakit hindi tayo makapagpatuloy, no? And sa aking pagninegosyo, sabi na gano'n, hindi po ako pag tinignan niyo po ang aking credential, hindi po ako ang super talino, hindi po ako yung super galing, pero hindi naman po doon nangangahulugan na hindi ka pwedeng magnegosyo pagka hindi ka ikaw ang pinakamagaling at saka ikaw ang pinaka matalino. No? So, karamihan ng mga nagnenegosyo na nakausap ko, hindi po sila super galing at super talino, pero sila lang yung mga tao na nagsabi sa sarili nila na gagawin nila yung isang bagay at tatapusin nila isang bagay na kailangan nilang gawin ng may katapangan, no? So, hindi natatakot. So, isang puntos na gusto kong makita rito ay, of course, pwede natin sabihin sa ating sarili na get out of your own way, no? So, get out of your own way. The greatest barrier to success is open ourselves, no? Kaya nga sabi doon sa binasa natin, be strong and courageous. We often think our enemy is the um, uh, i- ang kalaban natin ay katulad ngayon yung economy, no, or kaya naman yung competition, no, or lack of capital. um Pag tinignan natin ngayon sa perspektibo ng economy, ang hirap magnegosyo kasi lalo ngayon ipapataw na yung taripa, no. Philippines is 19% or 22%, yung ibang bansa is 25%, something like that, no. So parang pag tinignan mo ang hirap magnegosyo, no. But the truth is, the biggest barrier is not the economy, is not the competition, is not the lack of capital, but the biggest barrier to your breakthrough might be you, no? Ano yun? Might be your fear, might be your insecurity, or might be your inaction. So just like Joshua, no? We are called to take new territory sa buhay natin, di ba? May mga bagong pinapagawa sa atin ng Panginoon, no? Sa ating family, sa ating ministry, and even sa business natin, no? But before we can conquer out there, sabi na ganoon, we must first conquer in here, no? Nung si Joshua ay nasa edad na 107 na, if you look at Joshua chapter 13, no, mababasa niyo yung buhay niya na sabi ng Panginoon sa kanya, alam naman ng Panginoon na matanda siya, sabi niya, Joshua, you are old and stricken in years, no? Matanda na siya at ah, um, pero bakit inulit ng Panginoon yung edad niya na gano'n? Why? Kasi alam ng Panginoon yung limitations ni Joshua. Ang sa bawat isa sa atin, alam ng Panginoon ang limitations mo. Alam ng Panginoon yung limitations ko. No? Katulad ni Joshua, sabi ng Panginoon, matanda na siya. Pero alam niyo sa 3 years na pag binasa niyo yung book of Joshua, ang chapter 13 is kalahati pa lang ng book ng Joshua hanggang 25. Makikita niyo na ang dami pang kaharian ang sinakop ni Joshua in the span of 3 years. Si Joshua po ay nabuhay ng 110. Can you imagine? 107 na siya, pero sabi ng Panginoon sa kanya, marami ka pang sasakuping lupain at kaharian. And he did that, no? With that span of 3 years, mas marami siyang nasakop na mga kaharian. So anong parang gusto kong sabihin sa bawat isa rito? Magkaroon tayo ng shifting ng mindset. God has given you the land. Tandaan natin, no? But you have to step into it. Ulitin ko, God gave you the land, but you have to step into it. You have to get out of your own head and step out in faith. Ulitin ko, you have to get out of your own head and step out in faith.
paano natin ito i-apply sa ating negosyo? Minsan, sa ating negosyo, masyado tayong overthinking. Stop it. Stop it. No? Wag tayo masyadong overthinking. No? Minsan, sa business natin, wala tayong pananampalataya. So, what I'm saying is that start acting in faith. No? Don't let perfectionism become procrastination. Kasi minsan masyado tayong may kakilala kong tao, sabi niya, bago kong magnegosyo, kailangan masettle mo na lahat. Hindi ka makakapagnegosyo kasi hindi naman talaga masisettle lahat. No, kailangan kahit anong sitwasyon, pag talagang tinawag ka magnegosyo, magnegosyo ka na. No? Ano yung challenge dito? Ask yourself, what fear or belief is stopping me from taking the next step in business or calling? Ano ba talaga yung ah, ano yung takot or kultura minsan o pananampalataya na naghihinder sa akin, no? Bakit hindi ako maka-move on sa next step ng business or calling ko? So tanongin mo yung sarili mo, no? So number 2 na gusto kong makita, so get out of your own way. That's number 1. So alisin na natin yung mga, minsan may mga kultura tayong naghihinder sa atin or paniniwala in the past na mali naman, no? Or mga bagay na sa sarili natin dahil kinalakihan natin, no? So gusto ko makita dito yung confidence, no, na magkaroon ng bawat isa, no? Show up, shine bright. Sabi na ganoon, no? Confidence is not in self but in who is with you. Hallelujah. No, sino ba ang nasa iyo? Di ba ang Panginoon? So, yung confidence natin dapat mas mataas. Kasi for the Lord your God is with you wherever you go. Yun ang pangako ng Panginoon doon sa binasa natin. For the Lord your God is with you wherever you go. So, yung confidence is not na dahil magaling tayo o dahil sa sarili nating experience or whatever, but because of God na nasa atin. Because of Him. No? Yung confidence is not what you have, but who is with you. No? And yun ang gusto kong makita natin na kapag tinawag kang magnegosyo, meron kang confidence na pinapagawa sa akin to ng Panginoon. So ano man yung mga bagay na nakikita mo may mga problema, so alam mong ikaw ay tinawag ng Panginoon. No? Alam mong ikaw ay ito yung pinapagawa ng Panginoon, ito yung pinahahakbakan sa iyo ng Panginoon, ito yung pinapagawa sa iyo. Ito yung mission mo, no? So meron kang confident na kahit ano pa yung mga barriers or mga sabihin natin na mga distraction along the way, no, meron kang confident na kasi ang Diyos na nasa iyo ay mas malaki kaysa sa lahat ng mga bagay. So yung confidence natin ay nag-uugat doon sa of course sa ating pananampalataya sa Diyos, at ito yung nagki-create ng bold action para tayo ay kumilos, no? So pag i-apply natin sa negosyo yan, of course, pag tingnan natin yung yung pag tinignan niyo ako yung business ko, yung siguro bago ako magsimula, wala akong confidence. Pero pag ako'y nakipag-usap ngayon sa aking mga kapartner at saka sa aking mga principal, of course, meron akong confidence because of the experience I gain, no? Tumataas siya. So if I talk to my clients, no, about serving yung God, kasi last week galing po ako sa Malaysia and Singapore, and I'm talking to one of the owner do sa isang company, and I tell them na pastor ako, no? Sabi ko I'm doing a pastoral job, ganito ganyan, hindi lang ako nagbibinegosyo. I'm a pastor, and then I share the love of God. No, these are Chinese people. These are Malaysian Chinese. And alam niyo, pagka-share ko sa kanila na ganyan, biglang na-open up, and then sabi sa akin na ganun,
Can you talk to my people? Sabi niya, meron akong mga empleyado eh. Sabi niya na ganun, can you talk to them? Sabi ko, for what? Sabi ko, anong sasabihin ko? Just share the love of God and then para magkaroon sila ng integridad. No? Can you imagine that na yung confidence level, yung confidence na, nagkaroon sila ng confidence sa akin na i-share no? Yung word of God doon sa mga tao nila. No? And alam niyo naman, pagka dating sa pag-share ng salita ng Panginoon, kahit balu-baluktot na English yan, sasabihin ko dyan, yes. No? So, I will not, hindi ako magdadalawang isip basta mag-share ng salita ng Panginoon. So, ito rin yung sinasabi ng Panginoon sa atin na sa ating pagnenegosyo, tandaan natin na ang kasama natin ay mas malaki kaysa sa mga bagay na ating hinaharap. No? Ang challenge nga, minsan, challenge ko sa inyo, alam nyo, this week, speak up, no? Show up, don't hide what God has given you. No? Tandaan natin na hindi ka lang minahal ng Panginoon. You are unique, you are special to God, you are nasa sinapupunan ka pa lang, kinreate ka na ng Panginoon. Alam niya simula mo, alam niya ang wakas mo, alam niya lahat yung detalye ng buhay mo. Kaya andun yung confidence natin na ang Diyos natin ay mas malaki at ang Diyos natin ay kilalang kilala tayo na na siya lang ay nag-iisip ng pinakamainam para sa atin. And number 3 na point lang na gusto kong makita, yung discipline. No? Discipline, do it even when you don't feel like it. No? Yung motivation, minsan motivation nawawala yan eh, pero discipline sustains. No? Yung bang katulad nung nakalagay sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, I discipline my body like an athlete, no? Ito yung motivation. Motivation is seasonal but discipline sustains you. Tandaan po natin 'yan. There are days when you feel like a warrior, no? And there are days you feel like you like quitting, no? Parang gusto mo nang sumuko. May araw na lakas-lakas mo, may araw naman na parang gusto mo nang sumuko. What makes the difference is not but habits and commitment. Again, what is the difference? The difference is the habits and commitment. So, pagka ang commitment natin ay mas mataas, no? Ang habits natin ay talagang dinidisiplina natin yung sarili natin, no? I believe na ma-achieve natin yung dapat nating mapuntahan, no? Yung dapat na mangyari. So, isang application dito na gusto ko makita, yung set clear o mag-set ka ng clear 90 days goal, no? Or make a daily schedule, stick to it, no? Alam niyo po, bago ako matulog, sinusulat ko na kung ano yung gagawin ko bukas. Sinusulat ko na kung ano yung i-emailin ko bukas. Sinusulat ko na, ini-email ko yung sarili ko. Paggising ko sa umaga, makikita ko yung email ko. Ito yung mga things to do ko, no? Ito yung mga gagawin ko para bukas. Ito yung mga ka-meeting ko para bukas. Ito yung dapat kong gawin, ma-accomplish para bukas. So, magkaroon ka ng magkaroon ka ng parang schedule, stick to it. Then isa pang parang application natin diyan is honor your business time like your honor prayer time with focus and consistency, no? So, katulad ng ino-honor natin ang pakikipagniig natin sa Panginoon, yung ating prayer time, no? Miski yung ating business time, no? Importante 'yon lalo na kung you are meeting someone, no? So, importante 'yan na tayo ay nakafocus at consistent tayo. So, yung challenge diyan is parang magsulat ka ng isang goal for the next 90 days and break it into a weekly steps. No, gumawa ka. Minsan kailangan nating gawin 'yan no? Para tayo makabuo ng dapat nating gawin at maging proseso sa ating pagkilos, no? When I was nagtatrabaho ako sa manufacturing, I used to handle engineering, test and equipment and product and hardware and software maintenance. So
lahat ng klase ng disiplina kailangan namin gawin kasi ina-upgrade namin yung aming system, ina-upgrade namin yung aming hardware, mine-maintain namin yan. So, we need to do a lot of discipline sa linya. Wala na akong pinakamakitang disiplinadong industry sa semiconductor industry because of ISO standardization. Sa amin, ultimo pag CR sinusulat no, sa industriya na pinanggalingan ko. No, ultimo yung pag CR, ultimo yung sasabihin mo, no, nakasulat na lahat ng movement ng operator, etc. nakasulat yan, no, naka-document kumbaga. So, wala kang gagawin na hindi naka-document. Alam, the same thing with us, no? Tayo naman naka-document na ang buhay natin, dinocument na ng Panginoon, no? Isinulat na ng Panginoon ang ating buhay. So kailangan na lang lakaran natin, kailangan na lang gawin natin. And it takes motivation, it takes discipline to sustain it. Yun, hallelujah. Sige, lastly, yung sabi na gano'n, get visible, let your light shine. No? You can't help people who don't know you exist. Okay. Sa Matthew chapter 5, verse 16, let your light shine before others. So you were not called to hide, you were called to shine. Amen po ba? You are called to shine. Hallelujah. No? Many entrepreneurs get stuck in planning, perfect polishing, but never launch. Ulitin ko many entrepreneurs get stuck in planning, perfecting, polishing, but never launch. Ang gagaling magplano. Ang gagaling gumawa ng talagang pag tinignan mo yung plano, ang gaganda, step by step, no? Lahat ng area ng pagbibusiness, pinlano, but they never launch. Naging planong maganda lang, pero hindi nagsimula. No, hindi nangyari. Okay, so in business application, sabi na gano'n, be real and consistent. For example, in online, no? Of course, not flashy, just faithful. No? Visibility is not for ego. It's for impact. You can't help people who don't know you exist. That's very important. So, paano natin i-apply? Show up in excellence, integrity, and value. So, dapat makita yung value natin, makita yung integridad natin, no? Ano ba yung value? For example, if I go to my customer, ano yung value ko sa kanila? No, how can I relate to them? Ano ba yung do I show up how excellent is my product or in my relationship with them? Meron bang integridad sa aking pakikipag-relationship sa kanila o wala? No. So, importante yan na tayo yung nagsha-shine. No, minsan hindi importante yung pera Importante yung relationship natin na tayo ay may integridad, no? I'll give you an example. You know, sa mga customer ko dati, yung ibang mga customer ko, ang gusto ng mga iba, of course, parang ang gusto nila yan, advance, ano? Ang nakita ko na parang ginawa ko sa kanila para sila mawin ko is, no, kahit wala pa akong PO, no, I deliver the item. Dini-deliver ko na yung item kahit wala pang PO. Risky yun, pero that's the only way na makita nila na ito ay na hindi ako parang naglalaro lang, no. And because of that, marami akong customer na nagtiwala, no. Nakita nila yung in times of crisis na kailangan nila yung item na even without the documentation yet, I delivered the item already. So, nagkaroon ako ng maayos na relationship, no? And then yung value ko sa kanila, yun yung minsan mga bagay na ginagawa natin, no? Well, ang challenge ko sa inyo dyan is show up publicly this week, no? Of course, hindi ko alam kung paano nyo pinapakita, no, yung value natin sa ibang mga, lalo na kung kayo ay gumagawa ng negosyo,
no? Paano nakikita yung value nyo bilang entrepreneur, no? Bilang nagninegosyo. So, yun. In conclusion, gusto ko na pong tapusin para medyo nakita natin na in conclusion, don't give up, just adjust. No, don't give up, just Amen. adjust. No? Philippians chapter 3 verse 14, sabi na ganoon, press on towards the goal. Success is not about never failing. It's about never quitting. Ulitin ko, success is not about never failing. It's about never quitting. So don't be afraid to pivot, but be afraid. Don't be afraid to rebrand, restart, and rebuild. So wag tayong matakot, no? Because if God is with you, no one, not even you, can stop what He started in your life. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita na aming napag-aralan. Salamat po sa bawat isa. Meron po akong final challenge to business people like you. Ang challenge ko is don't let fear or failure stop you, and that only that don't let fatigue stop you, don't let failure stop you. Yun po, Panginoon, ang gusto naming maranasan. And katulad nung sinabi mo sa title, pinag-aralan namin, the only person who can stop me is me. Oh, the only person that can stop you is you. Panginoon, salamat po na you will take over, Panginoon, and you will continue to give us the strength to not to give up. Salamat po sa inyong presensya at paalala ngayong araw. Patawarin mo kami sa mga oras na kami po ay mismo ay naging hadlang sa aming mga sariling tagumpay. Binibigay namin sa iyo ang aming mga takot, pangamba, at kawalan ng tiwala sa sarili. Bigyan mo po kami ng bagong pananaw, bagong tapang, at bagong disiplina upang ipagpatuloy ang layunin mo sa aming buhay at negosyo. Maraming po salamat, Panginoon. Ikaw ang sa amin ay patuloy na sumama, kaya patuloy kaming lalakad ng may kumpiyansa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. God bless you. Okay, thank you po, Ate. Si Ate Eunice po pala, she will be out for a few minutes because may brownout out sa area nila. So I'll just take over. Thank you po, Kuya Elmer, Pastor Elmer Balajay, for sharing to us your word and the word from the Lord through you. And thank you for encouraging us with the word. Indeed, we will remember about being strong and courageous, having the confidence and the discipline, so that and getting visible, to let our light shine, never to give up, and just adjust. So salamat po, and for the other people, no, other participants, pwede po ba akong maka-ask, no, ng kung ano yung take natin? May I call on 3 persons, or kung may mag-volunteer, if they can share kung meron silang take from the word that has been shared to us by Pastor Elmer. Kung meron pong volunteer, no, to give us their yung anong ma-share nila, no, para sa atin galing doon. Wag po tayo mahiya. Mag-open lang po kayo ng inyong audio. Sige po. Kahit audio lang po, hindi na pumahiya tayo. Kung meron tayong take. Ang mauna lang po ako, no, when kanina, Pastor Elmer, when you were saying na there was, I think it was in point number 2, when you were saying that you email yourself so that may mga bagay na dapat mong gawin for the next day, ini-email mo sa sarili mo so that you don't miss it, hindi mo makakalimutan. Natawa ako kasi on myself din, hindi ko yun, walang nagsabi sa akin, but ang
ano lang, ang ginagawa ko, tinitext ko yung sarili ko. Or I text my son, yung profile ng son ko, doon ko siya tinitext and then doon din ako parang parang reminder din siya sa akin no na what am I going to do today? Sino yung mga persons na dapat kong kausapin? If I need to buy things para sa negosyo ko, ano yung dapat kong gawin? Parang ganun. So, here in this meeting talaga, if we share no yung mga experiences natin, if we have a word from the Lord or yung share sa atin to encourage us, it can really help us no in our business. Okay? So, kung meron pong makashare na iba na kung ano yung pwede mong i-share na with regards to yourself, to your business, how you are, how is your business. So, pwede po ba akong maka-ask ng volunteer? Kung sino yung makashare sa atin. Or tatawag na lang ako. Pwede ba po? Sige. Kuya Brian, ng Region 6, baka pwede ka mag-share po. Good evening po sa lahat. No? Good evening. Pastor Brian from Region Salisar po. Po. Yung sa last na diagram na pinakita ni Pastor Elmer, yung challenge and don't let fear or failures stop you. And then yung last na bilog doon is the only person na pagpigil is yung sarili mo lang. Yes. I'd like to share sa 2 incidents sa buhay ko na kung titingnan ay ako nahihinto sa ginagawa ko sa circular like negosyo no before kasi ako ngayon I am a freelance sales agent ng isang company and ang product ay mga pool chemicals and accessories. But before ako napunta sa isang company, napunta muna ako sa nakaraang company na kung saan maganda sana yung usapan but along the way parang tinrider ako na imbis na akin na yung commission kinuha and on top of that yung nagastos ko na kulang-kulang 10,000 hindi nirefanan. So sabi ko hindi magandang kausap. So and then sabi ko kung walang magsusupply na iba sa chlorine sa Boracay ako na lang siguro ganun. Pero yung puhunan medyo malaki. But may isang company na nag-call sa akin na pwede ba na ako maging sales agent niya. So kininto ko sa kanya yung nangyari. Sabi niya, sige, huwag natin gawin yung ganun, Brian. Ito yung gawin natin. And by the grace of God, mga magto 2 years na po or more than 2 years na po, maganda po yung aming relationship sa ginagawa namin. And maganda yung commission na binigay, maganda yung takbo ng negosyo. So, kung hinayaan ko lang yung part na yon na hindi na ako mag-freelance na sales agent, wala sana ako extra income ngayon. Then, pangalawa pong incident, yung kami, 2022, nag-open kami ng restaurant sa Boracay. Nag-open kami, gumastos kami ng 1 million. Hindi ko pera yon, pera ng mga kapatid ko. And then, in 10 months, yung restaurant na-close. At tinutal ko lahat ng nagastos lahat, nasa 3 milyon. Wow. So, nalugi kami ng more or less 3 million, napakalaki. And in fact, I was in depression that time. And nung nag-stop kami ng mga 2 taon, 23 tsaka 24, nag-stop kami. And then, sabi namin, let's continue venture na again. Sa maliit po na tayo, maliit. Karinderya muna. So ngayon, by the grace of God, meron na kaming karinderya since April hanggang ngayon. Patuloy po. Nandito ako ngayon sa pwesto na nagbabantay ngayon. So, tuloy-tuloy po yung negosyo na karinderya at the same time, freelance
sales agent ng mga pool, chemicals and accessories. At the same time, working din po ako supplier ng mga uh, cleaning solutions sa laundry, housekeeping, saka sa stewarding sa hotels and restaurants. And at the same time, nagpapastor din. So, yun yung kung hinayaan ko lang yung failures nung nakaraang experience, malamang hindi kami aabot sa ganitong sitwasyon. And malamang hindi lang magpapastor. Yun lang po. Thank you po. Thank you po, Pastor Brian. Your story has, personally, it has encouraged me kasi first time ko din after I work from a company, it's my first time to engage in business, and yung na-experience mo na ups and down in the business, maliit lang yung akin, mas malaki pang yung sa iyo, but with the Lord's help and wisdom, you were able to recover, and it gives us encouragement na hindi pala kami nag-iisa. At God allows na may mga ganyang mangyayari sa atin para mas makita natin na if we really stick to Him, tapos talagang we hold on to His word, hindi tayo mananatili na nasa down tayo, but iangat niya tayo because He has a promise that He has given us in His word. Calling natin yan dito sa ating business. So salamat po, Pastor Brian, no, sa pag-share mo niyan with regard sa experience mo sa iyong business. So if there is another other people, other persons, no, na makashare, kung sino po yung makashare po, tatawag na lang po ako. Si Ate Cookie de la Merced, maybe may magtanong lang po ako kung makashare po kayo kung ano na po yung business niyo ngayon, kumusta na po kayo, at saka ano yung mga experiences mo with the Lord regarding sa iyong business na makikita, we really can see the faithfulness of our God, na His hand is really on us, with us, para i-prosper niya tayo sa ating business, or may lesson siya na binibigay sa atin. Si Ate Cookie po. Andito pa ba siya? Ay, nag-out na pala si Ate Cookie. How about po si May Bartolome po? Ayan. Sige po, Ate. Okay lang po, hindi ko na-open yung camera. Sige. Regarding dun ba sa sinabi po ni Pastor Elmer, I think yung number 2 po yung confidence. Yung confidence po that you have to show up. Kasi po, yung obedience po kasi yung nag-open ng door para sa atin. If we are going to show up, it means that we are saying yes po kay sa atin. And then, we have to show up na may punong-puno po ng sa ating sarili po. And also, iba, gaya po, naalala ko nga po yung si David, diba? Qualified, pero dahil yung availability po na, parang nagpunta po siya doon dahil available siya, and he is confident na kasama niya ang ating Panginoon. So, ganun din po tayo, parang mas gusto ng ating Panginoon yung availability natin more than the availability. So, yun po yung natutunan ko kay doon sa sinabi po kanina Pastor Elmer po. So, yung presence po natin, minsan, sometimes din po pag nag-show up tayo, ay pwede rin parang someone's answered prayer po tayo. Yun lang po. And regarding po sa business, I think yung business po namin dito sa printing, although nag-a-accept po ako ng printing pa rin po, pero hindi ko po siya masyadong i-advertise kasi nga hindi pa ako nakapag-register ulit. Kasi yung business po namin noon, na-close po siya during pandemic. Pero we have to, pwede pa tayong mag-rebuild. So I'm still, nagre-rebuild pa rin po ako, and I'm planning, nasa planning stage po ako
And I'm planning to register po siguro by this coming month para po makapag-ads po ako ulit, parang ganun po. Makabalik po ulit sa Lazada. So, although may mga binibigay ng Panginoon ng mga customer, yung mga dating customer po. So, dun pa lang po ay parang nag-open pa rin ng doors, opportunity at Panginoon. So, yun po, I think it's kailangan lang po talaga yun. Sabi nga po ni Pastor Elmer, yung courage. At kailangan kilalanin po natin kung sino yung nasa atin na ito ay ating Panginoon. Kaya, yun po. Yun lamang po. Okay. Okay po. Thank you po, Ate Mai. Ang naano ko lang, no, sa business mo po, I'm sure there are also others among us who have the same kind of business as you. And then nang nag-share kayo na what happened to your business during sa pandemic, na nagre-recover kayo ngayon, and even now nagre-recover pa rin kayo, and that is also giving us parang encouragement for, especially for those who would have the same nature of business as you have, no, na nakikita ka namin na paano ka dinadala ng Diyos because you hold on to the call that you have sa specific na business mo. So I'm sure the others also would look at it as, kung ganyan ka na inangat ka ng Diyos, He has always been with you. He has been with you even up to now. That will encourage us na hindi rin ako pababayaan ng Diyos sa negosyo ko. Kahit na may ups and down, lalo na yung mag-down, the Lord will not leave me sa business ko, no? Example ko rin po, yung particular business ko, one of my business is yung shakes, shaved ice and shakes, ganun. And then, lalo na dyan sa Manila, if yung weather condition natin is umuulan ngayon, bumabaha pa nga, sino bang bibili ng ng shake, parang ganun. And it's also happening to us here in Mindanao, but still we just hold on to the Lord na i-prosper niya tayo sa ating mga sariling business, no? So, salamat po, Ate Mai. Salamat po. Thank you for sharing with us, no, kung yung ano na yung status ng business mo and how you are now sa business. So, si Ate Daisy po, beloved, beloved days ng Canada. Ate Daisy, can you share with us po kung kumusta na po yung business natin at saka yung experience mo po na pwedeng makapag-encourage po ng ating mga kasama sa UBAS. Ate Daisy. Hello po. Good morning po. Nandito po ako sa Canada. At ako'y kagising. Pasensya po at hindi ako mag-video. Okay lang po. Okay lang po. Ako po ay nagagalak na naabutan ko po kayo kasi ako po I just came from the Philippines a week ago and may jet lag ako kaya sabi ko ay attend ako ng UBAS and I hope I can do this po and I'm just blessed po to be part of UBAS. So I am from Calgary po dito sa Canada, Gia Calgary, Alberta, Canada. Ayan. And while listening to Pastor Elmer po, ang aking nagrema sa aking puso po is yung keep shining, yung shine for the Lord and keep showing up kasi po yung sabi nga niya na hindi tayo makikilala ng mga tao or they will not access our services kung hindi nila tayo kilala. So how good it is po na to never give up. Ang social media po, although some people use it for sa mga bagay na hindi maganda, this is a very powerful avenue po for me to actually from Canada to reach you dyan po sa Philippines through social media like we are doing now. So I think isang kaparaanan po to reach out and to get the people know and introduce our services plus to introduce the Lord Jesus is through social media po. And that's one way we can keep shining and showing up for our business. And marami bilang
nandito sa Canada po, I just came as a TFW dito. Simpleng kwento po lang. But then, mula nung naging PR kami, we've been, or yung residente po kami ng Canada, hindi po kami nawawalan ng side hustle. Lagi po kaming may sideline na business. So, I think, sabi ko nga sa ngayon, iba na naman po yung business ko. So, I'm promoting my business. Nasa skincare business po ako, yung Bloom. If you see my business po, and ang prayer talaga is to grow it dito sa Canada and even sa Asia to support and finance the kingdom of God. Wala na pong ibang purpose. Yun po. Thank you po. And yun po. So praise God po, and thank you po for encouraging me po through UBAS. Yan, salamat po. Thank you po. Thank you po. Okay po, ang next po natin na tawagin is from Region 4A, si Ate Alwina Sakbibil. Dito pa po si Ate Alwina. Nandito pa po ba si Ate Alwina or nag-leave? Si Ate Alwina po. Parang wala na siya. Si ano po, si Pastora Alice from UAE. Wala din po. Siguro knock-out sila, Ate Cybel. Anyway, Ate Cybel, siguro before we move on, pwede bang i-share ni Ate Daisy how people can connect? Baka maybe we have UBAS members who would like to connect with the Blooms as a business po. You can also take time para ma-promote siya. Ay, opo. Sige po, praise God po. So, again, si Ate Daisy po, ang Bloom Skincare and Beauty, yan po ay actually my incorporated business po dito sa Canada, praise God. At although hindi pa siya matagal, bago pa lang siya, and ang gusto ko rin pong ihingi sa inyo na tulong is to just really share lang po para to get the word out there, para makita yung brand, makita yung pangalan. Ano po, and ang hopes ko po and prayer ko is to really bring the product to the Philippines. Medyo mahal po siya kasi dito po yan manufactured po siya sa Canada ang mga products. But syempre ang quality po ay very good quality po. Pero ang ano ko is to really bring it to the Philippines eventually. And yun po, so maghahanap po tayo ng mga distributors at saka resellers yung mga product na pwede pong dalhin dyan sa Philippines po, and that will be open po sa ating mga UBAS members, sa ating mga kapatiran to help po each other when it comes to business and to support the expansion of God's kingdom po. Yun po talaga sa akin po, yun po talaga ang mission vision ko to why I started a business, or why I am always into business po. Kasi even dito sa Canada, sa Calgary, I keep saying na pag walang mga entrepreneurs, ng mga kapatiran, mahirapan yung church. Kasi hindi tayo maka-expand. We need finance. We need generous people. And kahit na generous, kung kakaunti naman ang kaya nilang maibigay, but through business, through entrepreneurship po, we can support po ang Amen. gawain ng Lord. So yun po. So yes po, ano po ba, ate, shall I send you the link, or ano po ang gagawin natin para kahit paano ma-introduce po kayo sa ito pala yung business ni Ate Daisy. Ate Daisy, sorry po. Apo. So right now wala pa pong distributor within the Philippines. Ganun po Wala ba? pa po. Wala pa po. So, may mga, when I came home, may mga dala akong products. Actually, basta may umuwi, napapadala ko ng products. Para makita dyan sa Philippines, masubukan dyan sa Philippines. So far, ano naman, kasi because of the weather, magkaiba po kasi syempre yung paggawa ng manufacturing dito is geared to this weather, sa weather sa Canada, hindi sa tropical weather. So, nung mga sinend ko yung mga products, so far, so good naman ang review. Ano po? So, walang reason para sabihin na it doesn't work dito sa Philippines, ate. So, it does. And wala pa pong distributor. Really, mostly the products that are there ay mga binili ng mga kapatid na nandyan who knows my business already. At saka yung mga, syempre, family and friends na nagsasabing, Ate Days, can we try? Can we have some? So, wala pa pong distributor talaga.
Alright, So sino po ang yeah. meron pa po tayong distributor? Ayun po ang gusto kong malaman pala. Sa ubas po, sa church po, meron po bang mga distributor ng mga beauty products, health and wellness? Para yun po yung madaling ka-connect po when it comes to this. Yes po, we will double check siguro Ate Daisy, but I think Opo. meron na iilan-ilan. Siguro hindi lang Yeah. sila available now to join, Opo. but if there are people po na nandito sa ating Zoom, no, and you would like to Mhm. connect to Ate Daisy, just connect, message her. Ayan. Doon po sa ating GC, I think nandun naman si Ate Daisy, so you can Opo. contact her at siya ay very visible sa Facebook. You can promote your Facebook page po. Ayan, before we, Apa. para ma-share natin yan. Sige pa, ano po ang Facebook page or Facebook Ang account nyo? ang bali yung aking page po sa Bloom ay Bloom with an H, BLOOHM, and I keep saying bakit wrong spelling, hindi po. H stands for Jesus. Jesus is in the middle. Kaya yun Amen. po. So Bloom Skincare and Beauty, yan po ang pangalan ng aking page. Pink po yung kanyang kulay, but I will send it here po later on. Yan. Tapos syempre yung aking personal account po is Beloved Days po, hindi yung totoong name ko kasi para magkaroon ng ibang so it's Beloved Days, just in case naghahanap ka. But my full name po is Daisy Madrid. Si Ate Daisy Madrid po ako ng Gia Calgary. Yan. Okay, thank you so much po Ate Daisy. Would love to connect with you and praying na mag-expand ang Bloom. Back to you Ate Sybil. Thank you po. God bless. Si Pastor Brian has a message, no? May sinabi siya na pwede dito yan sa Boracay ang skincare. Kasi Oo nga po, yan, nung nagsasalita po si Pastor, parang nag-ano po sa heart ko yan. O parehas kami ng spirit. Praise the Lord. Yan, may connection tayo. Okay, next kong tatawagin from Region 5, si Dylan Joshua. Andito pa ba siya? Region 5. Sandito pa ako. Kuya Dylan Joshua. Hindi ko makita ang pangalan niya. Kung how about si Attorney Judith ng Fairview? Ayan. May binigay na pala na link si Ate Daisy. Si Ate Judith from Fairview. Hindi ko rin makita. How about from Region 6, si Abby Ibabaw. Kasama ito ni Pastor Brian. Si Abby Ibabaw. Hello Nawala. po, good Hi, evening. Abby. Oh, sige po. Sige po. Thank you, Abby. Good evening po sa lahat ng nandito. Purihin ang pangalan ng Panginoon at nagagalak po ako ngayon na nakasama po ako sa meeting ng mga UBAS members. Ako po si Sister Abby Ibabaw. Isa rin po akong pharmacist at wait lang po, may nagpapakancel. Isa po akong pharmacist at ang aking pong business ngayon ay drugstore owner. At bukod po doon, isa rin po akong sa ministry ko po aside from UBAS, doon po sa Gia Malinaw is also sa women's and also po sa ACTS po. Also, bukod po doon at masasabi ko rin na tinawag ako ng Panginoon dahil ngayon po, aside po sa yung mga usual kong ginagawa, ako din po ay naimbitahan ng current administration po ng barangay na maging guest candidate nila. At praise God po dahil binigyan din nila ako ng opportunity. So ngayon po, I also serve as a barangay kagawad or sangguniang barangay member of our town in Poblacion Malinaw, Aklan. Natutuwa po ako sa sinabi kanina at ang
yung message po na aking natanggap ngayon pong gabi is about discipline, even do it even when you don't feel like it. And motivation fades, but discipline sustains. Totoo po yan kasi ah, si Pastor po kanina, si Pastor Elmer, sinabi niya po na every day, every night, nagre-remind po siya sa sarili niya of the things that he wanted to do. For example, tomorrow, he's planning. Actually po, ganun din yung ginagawa ko. But aside from the morning, the things that I wanna do in the morning, nililista ko po siya the night before. I also have weekly planner, a monthly planner, and a yearly planner. So, aside from doing things the next day, yung ililista ko po, you also need to have your weekly planner and your monthly planner. Kung ayaw niyo po siya, yung pong parang calendar po siya, parang rescheduler kasi medyo old school po ako eh. Old school po. So, gusto ko po talaga nakikita ko yung schedule ko. Medyo ano pa po ako sa digital. Although ginagamit ko rin po yung Google Calendars, yung mga apps for scheduling. Kaso dun po talaga ako effective kasi yung brain natin or dun sa mga nag-aaral pa, I believe before, if you made it on your own penmanship, dun mo siya mas naaalala. Kasi ganyan yung strategy ko when I was in college. So, kung ikaw yung gumawa ng reviewer mo, mas naaalala mo siya. So, I make it a point, even if I'm gonna list everything that I want dun sa digital scheduler ko, I also make it a point to write it down with my own penmanship, handwriting, or whatever it is. Kung ano po yung activities ko. Very effective po siya kasi you need to also jot down not just the things that you need to work the next day, but also the things that you plan ahead, the week, the next week, the next week, the month, and the entire year. So, yun po, um, napaka-effective po niya. And also, yung pong success is never quitting and adjust when needed but move forward. So, tama po yun. Naniniwala po ako doon sa success is never quitting because kung ano po ang kumbaga, kung binigyan ka ng vision or calling ng Panginoon, He will definitely sustain it. So, yun lang po at maraming salamat po sa chance. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you, Ate Abby. Okay. May ano ka ba? May i-share ka ba na Facebook page or any contact details para kung sino yung who wants to contact you or further na mag-share sa inyo or seek no na ma-sharean mo ng ano yung na-experience mo. Opo. Paki-ano lang po sa ating Sige ubas. po. I can help you po sa mga interested na gustong mag-try magnegosyo ng botika dahil yung pinakamahirap po kasing part is the licensing part. So, meron po tayong mga licensing yung iba po naniningil nito eh. Pero ako, I can definitely help you with this, the licensing part. Kasi digital ito, kaya lang, unfortunately, marami po sa mga, nakikita nyo yan sa Facebook, mga ina-advertise nila, that is asking for a certain amount of money kapag maglilisensya po. Pero kung sa akin po, i-guide ko lang po kayo on how to do with the application. Kasi po, the FDA or the Food Drug Administration's mandate is to license everything. Opo, nabasa ko po yung message ni Ate Daisy. So, is to license everything. So, from drugstores, iba rin po yung license if you want to do distributor or retail kasi iba po yun. So I can help you with that. Kung gusto nyo rin pong aside from drugstore, kung gusto nyo rin pong import wholesaler of a certain medication, pwede rin po. Kung gumagawa rin po kayo ng
Aside from cosmetics, meron din pong mga herbal. For example, ano po kayo ng parang ano po ba yung tawag natin dito? Cough alternative, for example. So, or a supplement na gusto nyong i-promote na hindi pa po siya nalilisensyahan para po siya legal. Pwede po na, I can guide you with that sa FDA or sa Food Drug Administration. Kasi yun po yung pinaka, ano natin yun po yung pinaka networking natin, kumbaga. So, yun po, yung mga gusto pong sa food din po, kung gusto niyo rin pong maging food distributor, may hiwa-hiwalay po kasi yun. But all you need to do is just to access their website and I can guide you kung saan, ano po yung ise-select. So, yun lang po. Maraming salamat po. Sige po, Ate Daisy, regarding po dyan sa skincare po from abroad, bali kung meron po kayong i-distribute, pwede po kayong maglakad niyan sa FDA para po siya, ano ba tawag dito? Para po maging legal po yung papers. So, yun lang po. Maraming salamat. I-paste ko na lang po yung account ko sa Facebook so that you can get in touch with me. Salamat po. Salamat po. Thank you po, Ate Abby. Salamat, no? So, si Ate Daisy will also connect, no, with Ate Abby and even kay Ate Eunice, because I believe there are also other members, no, ng UBAS who would need that kind of help, no, lalo na sa licensing. So, ang next ko po natatawagin is si Kuya Nilo Villanuevo. Kuya Nilo po. Kuya Nilo, may isi-share po ba tayo? Po, good evening. Po. Wala pa po akong business noon dati. Ngayon. Ngayon po, nag-concentrate nga tayo nung natapos na ang college, nag-entry sa secular job, ag job, and then yung talagang commitment sa ministry. Talaga po yun ang nagawa namin na mag-asawa, yung magkaroon nga kami ng isang anak. Pero yung business na pinagdaanan ko ay yung pong may farm kami na yun ang pinagpipray kong maibalik. Naranasan ko yung mag-deliver kami ng banana, pineapple, everything from the farm. So yun ang aking, kahit na senior na tayo, yun yung nasa prayer namin na God willing ay maibalik. At matulungan ang simbahan. Kasi talagang nalungkot nga po ako dahil nag-aalisa ng mga kapatid ko, nag-abroad, US and Canada, ay yung aming nilakihan na kung saan kami kumuha ng aming pangmatrikula ay napabayaan ang malawak na farm. Kaya we're praying na ma-restore yan. Yes. Nga sinabi ni Tatay Benyo noon na alalahanin niyo yung na ma-develop. Kaya ngayon po nagpipray ako ng pagkakataon, paraan, how to get the yung investment or produce or capital. Kaya yun po ang aking kalalagayan ngayon. Kasi nga at the same time, senior na tayo and we want to yung aming anak na ma-embrace yan. Kaya ang kabataan po ngayon, iba ang laging takbo more on computer, yung mga ganyan, or sa katulad ng business ni Pastor Elmer. Pero kung kunti na bumabalik sa farm. Kaya kailangan ibalik natin yung ating napagsimula na binless naman ng GIA through sa kina Ate Nini, sa Lopez, yung food security. Yes. Na noon nga yung ating paid gardening. And I think God ibabalik ng Lord yun. Kasi yun ang kailangan natin at talaga namang from North, from Batanes to Tawi-Tawi, Luzon, Visayas, Mindanao, talagang tayo agricultural. Kaya lang po masishare ko as of now with regards to business kasi wala pa po ako sa ngayon dyan. Praying pa. Salamat po.
Salamat Ah, po, and pray with you na ma-restore po yun, yung farm. Salamat. Yan po ang prayer ko. from what region po kayo? Kuya Nilo? Sorry. Nasa NCR ako, pero yung aking Okay. simbahan natin, nandun sa Region 4. Region Sa 4A po. nandun sa Sierra Madre ng Laguna. Okay. May bundok din kami sa Laguna. Yung ang likod Okay. namin ay Quezon Province na. Kaya we were raised up also in the farm. Sa bundok talaga. Naglalakad. Mahaba. Yun po. Praise God. Salamat po. Salamat po. Thank you. Ang next po natin tatawagin is Pastor Song from Alabang. Kanina nakita ko si Pastor Song. Sandali lang po, no? Nasa labas kasi po ako eh. Okay. Good evening po. Good evening po. Pasensya na po na meron lang kasing urgent kami sa anak kaya lumabas kami konti pero nagpapasalamat din ako sa Lord, no? Dahil ang business ko kamukha po nung kay Pastor sa semiconductor, bali trading po ang hawak ko at bali po ano siya mechanical sa electronic parts po yung aking sinusupply. So nung nag-start po ako kasi tama po yung sabi ni Pastor na kailangan maging consistent o ibig sabihin nakafocus yung itatayo mo na dapat nasa heart mo rin yung gagawin mo. So isang naging guide ko rin, no? Kasi dapat nung unang itatayo namin business is water extension. At so marami siyang, yung pinag-aaralan namin, marami siyang kailangan na meron ka manpower, may motor cooling ka, tapos kailangan yung physical na kailangan nandun parate. So kung magdi-deliver ka, kailangan mo ng lakas. So, pinag-aralan namin yung cycle, pati yung So, meron siyang konting, hirap. Pero nakita ko yung nagpe-pray kaming mag-asawa, doon sa trading na tinayo namin, at yung inalisan kong, naging customer ko yung inalisan kong company, doon kami pumasok. So, through the grace of God, talagang nagamit ko yung experience ko, yung knowledge na naibigay sa amin. Yun ang ginawa kong business ko ngayon. So almost same kasi ng business ni Pastor Elmer, kaya lang magkaiba kami lang ng category kumbaga sa kasi yung kanya testing. Yung sa akin kasi production pero end of line. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord kasi talagang yung provision ng Lord saka yung pagpapala niya parating nandiyan. Amen. Amen. Thank you po, Kuya Tong, Pastor Tom from Alabang. So, thank you very much for your mga inputs po. Thank you for the encouraging words. Thank you po na binubuhay as we meet, no, as members of UBAS. Binubuhay ng Lord, no, parang ina-encourage tayo, binubuhay niya yung call natin. Nire-remind tayo na nilagay niya tayo sa ganitong posisyon para sa kaharian ng Diyos. Thank you. Amen. Amen. Thank you. Ate Eunice, anong next natin? Okay, ayan. Thank you so much po, Ate Sybil, at maraming salamat po sa lahat ng share. Pwede ba tayo mag-heart react? Para po pasalamatan natin lahat na nag-share ng kanilang mga takeaways, mga learnings, mga business experiences. Amen. For tonight. And we really appreciate. Marami po tayong natutunan and marami tayong nakilala ngayon na mga
business people, no? Especially sa buhay ni Ate Daisy, ni Ate Abby na we would like to connect with. At nakakatuwa din yung experience ni Pastor Brian na talagang lumaban. Amen. Ako naman, before our announcement, I would like to thank Pastor Elmer. Yung pinaka-takeaway ko is keep showing up. Kasi sa panahon ngayon po talagang maraming areas na pwede tayong ma-disappoint. Tama po ba? Merong mga personal, merong sa family, sa ministry, na lahat ng yun parang pressure lagi tayo everyday. But pag naalala mo na hindi, when you just keep showing up, that's the time that the miracle of the Lord can happen. It is by faith na magpo-progress ang ating mga businesses. Amen po ba? Nag-agree po ba kayo doon? Yes, Praise amen. God. Amen. Ako naman po, I'm into online business. So, isi-share ko na lang din. Amen. Yung online business po namin is more on writing books. So, I'm into writing Christian books po. So, I'm a self-published author. So, more on devotional books and books that can help ministries. Ayan. I also write e-books, no? So, yung iba hindi published, more on digital. And meron din po akong Facebook page. If you can just check Eunice Oderon Garmino. So, andun din po yung ating mga encouragement for people sa lalo na sa atin sa mga leaders, no, in general sa mga naglilingkod po sa Panginoon. So the Lord has also called me to write. So yun ang puhunan natin. Ang tawag natin sa ganong ganong type of entrepreneurship is infopreneur, no? So kung merong mga meron namang infopreneur, those people who use digital products and those people who are also into yung mga writing, no? Yung mga books po. So, if ever kailangan niyo po ng help, personally, meron tayong mga devotional books na sa mga struggling leaders at sa inyo pong mga praise and worship team sa pagdating sa CMA. Ayan, meron din po akong book na sinulat about Made to Worship and also for the youth ministry. Ayan, po rin po ang Panginoon. So, nakakatuwa po ang Lord na we're able to share and promote kasi this is the theme of our general membership meeting, magkakilala at makapag-connect sa bawat isa. And before we pray po, no, we still have 4 minutes to go. I just want to grab this opportunity for our announcement. So meron po tayong pinaplano na upcoming businessman convention this year. So it can happen anytime in November or first week of December. So ito po ay pinagpaplanuhan pa ng inyong mga RSRs at CSRs. So ito po ay opportunity na magkakilala pa tayo at makapagkwentuhan pa ng mas mahaba kasi nabitin po ba kayo during the workers convention ano? So praise God. So we want na yes, it's a global celebration po if ever nandito po kayo Ate Daisy or you would like to join. This is November and this will be our very first convention. So as per Kuya Mon na hindi lang po available tonight, we might invite speakers no na talagang magagaling to really empower us when it comes to business. So hindi lang to tayo or the core team who will speak but we are going to invite guest speakers no to really empower us and to really encourage us to pursue etong calling na ibinigay po sa atin ng Panginoon. So ipag-pray po natin no, we are just waiting for the final siguro suggestions and decisions from our RSRs but the timeline is November, either November or until first week of December. At ang tinitingnan po nating venue, it can happen probably sa isang hotel. It can happen maybe in Camp Benjamin or if nagtitipid tayo, no? Pwede po natin siyang gawin sa HQ or sa home base, no? So, isa-set up lang natin siya na at least pang convention. So, siguro it is also the time na if okay yung venue natin, those people who have products, we can showcase our products, exchange
flyers or tinatawag natin na mga card, no? Yung mga para business card natin para we can really empower one another and connect pa. And then, so that's our first announcement po. Pray for it and we will release the details soon once it's finalized. So we have our upcoming businessman convention. Excited po ba kayo? Sino po ditong excited? Hard react naman dyan if you are interested in attending our very first face-to-face. Hindi na ito Zoom. Ito po ay live, no? And praise God. We are excited na magkaroon ng mga guest speakers. Yan. Praise God. Amen. Secondly, we are working on our UBAS directory. So ito po ay ongoing since marami po tayong member and kailangan ng force dito to really organize. Inaayos po natin ito at the moment so that we can pass it on to you para po in case you would like to connect the details of these people, the businesses, the email, ito po ay nasa ating directory na. So, thank you for your patience po, no? So, we will just update you and your RSRs po once it's ready for distribution. And lastly, ayan. So, in terms of promotion, you can send us videos or photos of your businesses so we can promote po on our Facebook page. Amen. And also on our group chat. So, kung nahihiya pa po kayo, you can add me on Facebook. You can message me directly po. Or kung kayo po ay nasa general UBAS GC natin, pwede pong mag-post doon just to promote your products, your businesses, kung paano po makakonect. That promotion is very welcome po sa ating GC. And if you really want us to formally introduce your business as one of the UBAS business po na we are partnering with, please kindly send me videos promotional. Pwede po yung nagsasalita. So nakikita niyo yung mga encouragement po natin sa ating FB page. Tama po ba? Nakikita niyo po ba ang ating, lahat po ba tayo ay naka-like na? Baka hindi pa kayo naka-like sa ating FB page. So, meron po tayong weekly encouragement, weekly business tips coming from different people. At susunod na rin po ang mga interviews natin, mga success stories, kung paano sinimulan ang mga businesses. And kayo po ay, kumbaga, i-message namin para po ma-feature sa ating pong Facebook page and also sa ating YouTube channel. So we also have a YouTube channel. Pangalan po niya ay Ubas Connect TV. Hindi pa lang natin talaga nalalagyan ng laman but ito po yung mga plans natin in the coming days. So again, just a recap, we have an upcoming businessman convention, November or first week of December. Secondly, we are working on our UBAS directories to strengthen more our connection. And lastly, please send us videos or photos po of your businesses para we can promote on our social media channels. And we would like to connect pa sa bawat isa, especially sa mga bagong businesses pa lang or sa mga matatagal na para po makita po ng ating mga kaubas para ma-inspire naman din po sila to continue doing it. Amen po ba? Praise the Lord. Ayan, heart react naman sa mga andyan pa. Ayan. So, right now, wala na po ba ang question or may question po ba ang bawat isa before we close in prayer? We would like to know baka po meron kayong gustong itanong, i-clarify. Maybe you have a suggestion. Ayan. At siguro next month, we're praying mas marami po tayo, no? Para sa mga mag-share, mas makilala pa po natin yung bawat isa. So, praise God. Wala na po. Ayan. Pastor Elmer, do you have any announcement maybe or encouragement to our UBAS people before we pray po? Yeah, yun lang. Pag sineryoso natin yung ating negosyo, sorry. Pag sineryoso natin yung ating negosyo, talagang may pera sa negosyo. To be honest, talagang yung opportunity napakalaki. So, kahit anong negosyo yung pasukin natin, kapag kayan ay sinabi ng Panginoon sa atin, kasama natin ng Diyos, pagpapalain ng Panginoon yan.
Yun lang po. God bless you. Wow, amen. Nag-agree ba ang lahat? Can I hear a loud amen? Para, amen, mag-agree naman tayo dun sa declaration na yan na, Amen! Amen! praise God. Wow. Kaya, team payaman. Kasi alam ko po, meron talagang mga yayaman sa bawat isa sa atin. We just need to walk by faith. Praise God. So, as we close in prayer, may I ask Kuya Bob, are you here po? Kuya Bob, to close us in prayer sa atin pong session or sa ating general membership meeting for tonight. Kuya Bob, are you there po? Praise God. Sige, Atis. Let us pray. Hallelujah, Jesus, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito. Salamat po sa aming katapos na Zoom meeting, Panginoon, ng Ubas, Lord God. Panginoon, salamat po sa mga panibagong bagay na aming natutunan, sa mga sharing po, Panginoon, na aming nadinig sa aming mga kapatid. Lord, we pray, Lord God, na sa oras na ito, Lord God, ang bawat isa sa amin, alam po namin na meron kami mga concern, meron kami mga bagay na mapinagdadaanan, subalit po, Panginoon, katulad ng sinabi mo, Lord God, huwag kaming matakot. Bagkos po, Panginoon, patuloy kayong maging matatag po, Panginoon. At Lord God, we pray na patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang negosyo ng bawat anak mo, Lord God. Yung Panginoon, yung mga plano ng bawat isa, Lord God, magkaroon po ito ng katuparan, Lord God. Yung mga bagay na desire ng aming puso na i-put up ng mga business, Lord God. Alam po na yung Panginoon na hindi bawat isa, Lord God, ay may kakayanan, subalit ikaw po, Panginoon, ang gagawa ng kaparaanan. Po, Panginoon, ito'y maabot, Lord God, ang mga pangangailangan. Ikaw ang mag-aayos ng mga documents, Lord God. At ikaw rin po maghahanda, Lord God, na ang bawat isa sa amin ay magkakaroon po talaga po ng mga loyal customers sa aming mga negosyo yung tatayo. Panginoon, patuloy yung Panginoon na pagpalain ng bawat isa, Lord God. At patuloy po, Panginoon, ayusin ang aming mga puso, Lord God, nang mag-decide namin po, Panginoon, pagpalain kami upang, Panginoon, magayon po, Panginoon, sa inyong ubasan. Panginoon, purihin ka sa lahat ng ito. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Thank you so much po, Kuya Bob. Can we open our camera po for a few minutes? Ayan, para makapag-group picture naman tayo tonight. Ayan. So, shout out sa lahat ng nandito na mga warriors of the Lord. Amen. Mga business warriors. Praise God. Ayan. Sige, wait natin yung iba. Hallelujah. Ayan, na makapag-open. Ayan. Hello, Kuya John Mark. Ayan. Meron pa ba akong hindi na shout out kanina? Ayan. Kuya June del Rosario, Teacher Esther Joy. Ayan, salamat po for joining us tonight. Ayan, sige. Wala na po ba? Okay. Nandiyan na ba sa camera? Kuya G. Ayan. Kuya Bob, Ate Karen. Ayan. Pwede po ba kayo mag-open cam? Kung kaya mag-open cam. Ayan. Alright, sige. Ready? Yung pinakamagandang smile na agad. Alright, ready? 1, 2, 3, smile. Okay, maraming salamat po mga kaubas. Thank you for joining